Hey guys, what's up? This is Jonathan Orbuda. You're watching I Love Tanchung TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button at yung bell notification na katabi nito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using your social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please do follow me. It's at I Love Tanchung. And visit my blog. It's www.ilovetanchung.com. Welcome back guys sa mga bago dyan. Welcome. Actually, my name is Jonathan and I am passionate about vlogging my life, sharing my simple lifestyle. I'm pretty sure na panood niyo na yung mga house raid ko, mga condo raids, at mga lifestyle ba ibang mga personalities na nakakuha din ng mga condo or mga maliliit na dwelling spaces. I'm sure excited kayo dahil matagal ko na itong pinangako ang video na to. Nagagawa tayo ng comparative analysis as a young professional point of view. Ano ba talaga ang mas magandang kukunin? Ang kumuha ng house and lot nearby provinces or kumuha ng condo na sobrang liit around or within Metro Manila? So watch this video dahil para sa iyo. Shared ko lang sa inyo guys na chinek ko po yung demographic age ng mga nanonood sa aking video. Mas mataas at mas maraming mga nanonood ang mga young professional or between ages 24 to 34. So maganyang mga ages yung mga nanonood ng mga vlog ko, which is mga young adults. So na nakaka-relate sa pamumuhay ko. So ngayong isi-share ko, hindi naman ako nagsi-share ng mga luxurious lifestyle or mga kung ano-ano. Ang isi-share ko lang sa inyo is yung mga simple, achievable na lifestyle na I'm pretty sure makaka-relate kayo. Unang-una, kaya ko ginawa tong video na to dahil alam ko maraming makaka-relate. Kasi maraming nagtatanong, maraming mga nanonood at marami ding nagdadalawang isip kung ano ba talagang dapat nilang kukunin. Kukuha na lang sila ng house and lot around sa mga provinces nearby Manila or kukuha sila ng condo unit within Metro Manila kung saan marami talagang advantages and disadvantages kung ano talagang priority ninyo kukunin. So, bigyan ko lang kayo ng mga point of view as Jonathan or Buddha na nakakuha ng condo at nakatira din sa province ng Bohol or meron din kaming bahay sa Binangonan, Rizal. Share ko lang sa inyo yung point of view ko at mga na-experience ko. Ano ba talagang dapat mong kunin? Unang-una, total cost price. Kapag kukuha ka ng house and lot sa provinces, sobrang mura talaga niya. As in, makakakuha ka ng 4,000 a month na monthly amortization sa pag-ibig. Up and down na yan up sa mga house and lot na nasa located sa Cavite, Bulacan, Rizal, San Mateo, Rizal. Yung mga malalayo, makakuha ka talaga and makapili ka pa ng mga gandang location talaga. Wherein, kung kukuha ka naman dito sa Manila, talagang sobrang mahal talaga. Imagine yung unit ko ngayon na 13.5 square meters. Dati nung tinayo pa ito, amounting ng 600,000. Yung inano pa lang yung lupa. Tapos naging 900,000. May mga employees ako na nakakausap ng company ng 8990 or Urban Deca. Nakuha pa nila to ng 900,000 dahil nga lupa pa lang kinuha na nila. May nakakuha ng 600,000. Nung nakuha ko to, 1.3M na lang. Imagine mo, 13.5 square meters. Itong kasing liit na to, 1.3M na. Nung nakikita ko na yung building na pinatayo na, nung ready for occupancy na as of yet, ang price na nito ay 1.8. Is wherein yung 1.8 sobrang laki ng up and down house and lot na makukuha mo sa province. Despite of the total cost price, i-consider mo rin ang number 2 na location to work places. Unang-una, pag nasa province ka, sobrang layo talaga. Imagine mo, ang commute time mo, ang pahinga mo, at ang pamasahe mo, at ang stress pa. Meron kaming bahay sa Binangonan, Rizal, yung sa nanay ko talaga na dati nung namamasukan pa lang ako na ang call center na pinapasukan ko ay nasa Magallanes, nasa Makati pa. Imagine mo, uuwi ako ng umaga papuntang Binangonan, Rizal. Unang-una, pamasahe ko noon 55 pesos from Shaw to Binangonan. Ang commute time ko noon is 1.5 hours. So sa sobrang pagod ko, hindi ko na namalaya na lumagpas na ako, umabot na ako ng Antipolo dahil nakatulog ako sa FX. Imagine ganun kahirap yung nagsisimula pa lang ako talaga na uwian ako araw-araw, papasok at pauwi dahil nga wala pa ako nakuhang pinagrerentahan dati dahil nga dependent pa lang ako sa nanay ko. In comparison nung nagrenta na ako or nakakuha na ako ng unit, yung commute time ko ay hanggang
30 minutes na lang kapag nakahabal-habal ako or nagmumotor or kaya nagangkas ako, at sobrang bilis na lang ang biyahe. Basa pa yung buhok ko, makakarating na ako sa office. At talagang instead na yung pahinga mo, humahaba talaga yung pahinga mo, at pagdating sa trabaho, productive ka at fresh ka, yung utak mo hindi stress. Kasi nga instead na ma-stress ka sa trabaho mo, dagdag pa yung stress sa commute mo. So yun yung advantage kapag meron ka bahay or meron kang unit na nasa urban zone. Number 3 nating iisipin ay yung return of investment. Nagtaka kayo, anong return of investment, Tansyong? Paano magiging return of investment as a young professional ang isang property? Wala naman akong balak ipa-Airbnb, ipa-lease, or parentahan ko ng specific span of time. So ano bang return of investment ang sinasabi ko? Hindi ito monetary or income na may balik sa'yo, kundi yung value ng isang property na napakinabangan mo in line sa amount na nilabas mo. Na ibig kong sabihin ay yung depreciation value, yung depreciating amount every month ba, ay napakinabangan mo ba siya? Unang-una, halimbawa, bumili ako nitong cellphone. Halimbawa, ito, cellphone to. Kuha ko ng cellphone na worth 24,000. Payable siya ng 1 year. So, 1 year divided by 24, 12 months. So, ang iyong monthly nito ay 2,000. Ngayon, yung cellphone na to, hindi mo ginamit. Naka-display lang siya. Sa loob ng isang buwan, meron kang appreciating value na 2,000. Naglabas ka ng pera, pero dinisplay mo lang siya na worth 2,000 every month. Pero yung 2,000 na value na yun, hindi mo siya napakinabangan. So, na fully paid mo siya ng 24,000 sa loob ng 12 months, tapos ibebenta mo ang isang cellphone, hindi mo na siya mabibenta ng 24,000. Magdi-depreciate na siya. Pero, ang disadvantage nun, hindi mo siya nagamit. Yung 2,000 na monthly depreciate value ay hindi mo napakinabangan, hindi mo na-satisfied yung amount na nilabas mo, 2,000 a month. Just like in a scenario, if you're getting an investment sa probinsya na house and lot, and then hindi mo siya matirhan dahil ang work mo ay nasa Manila, to cut the commute time, magrenta ka ngayon. So yung depreciating value ng monthly na nilalabas mo at binabayad mo sa Pag-ibig, sa bangko, or sa any financial institution, hindi bumalik sa'yo dahil hindi mo nagamit, ni hindi mo man lang, not unless kung ipa-Airbnb mo or ipa-rentahan mo, dahil babalik siya sa'yo, monetary, pero the satisfaction itself na worth 2,000 doon sa cellphone mo, hindi mo nagagamit. Ngayon, go back tayo sa condo dito sa Maynila. Kahit sasabihin natin ang monthly mo ay 8,000, pero 24 hours ka kunyari na natulog dito, or di kaya naligo, painom ng mga barkada, or nanood ng TV, dito ka talaga as in gamit na gamit mo ang bahay mo within 1 month, kahit pa sasabihin mo na 8,000 yung monthly mo na nilalabas, pero ang satisfaction na you got from the amount that you paid to the bank, Pag-ibig, or any financial institution ay bumalik sa'yo, hindi monetary, pero yung satisfaction. That's how we calculate depreciating value. Ngayon, after 30 years, kung ibenta mo man to, hindi ko na ito mabibenta ng 1.3M after ng 30 years kapag na fully paid ko to, pero ang advantage naman nito, every month na binabayad ko dito ay napakinabangan ko naman. That's how we calculate depreciating value. Number 4, ownership. Dahil meron tayong sinasabing 50 years unit ownership and or lifetime na ownership ng mga building, after nyan, meron tayong law na pag after 50 years, kung hindi na maganda ang building at hindi na ganun katibay, gugigibain siya. So dahil ang ownership mo, kapag kondo ang kukunin mo, ay yung unit lang itself, pag nadurog yan, wala kang lupa. Unlike kung kukuha ka sa provinces na merong house and lot, may titulo ka sa bahay, may titulo ka sa lupa, anytime naguguho man yan, mapapatayuan mo. Number 5, lifestyle. Kahit sasabihin natin, 50 years bago man sirain ang condominium or yung building na nag-depreciate na ito, titingnan mo rin yung lifestyle within 30 years or within 50 years. Ano bang lifestyle? As a young professional point of view, mahilig ka bang pumunta sa mall? Mahilig ka bang mag-bar? Mahilig ka bang uminom? Mahilig ka bang rumampa? Mahilig kang bumala, meeting with friends, inviting your friends inside your dwelling? Ganun ba ang lifestyle na meron ka during your young adulthood? Kung ganun man, so mas advantage na kukuha ka ng condo dahil nga yung lifestyle mo is in line doon sa tinitirhan mo. Dahil you cannot invite a number of friends in a random situation
location kung ang bahay mo ay sobrang layo. Dahil nga, mas gugustuhin na lang nila magkita kayo sa restaurant dito sa Maynila or mag-coffee na lang kayo kaysa pupuntahan kanila sa bahay talaga doon na they need to spend much time and effort para mag-drive papunta sa bahay mo na nasa province. Number 6 is yung accessibility. Yung accessibility mo towards bank, school, job application, or di naman kaya opportunities. Dahil nga, nasa probinsya ka, kung meron kang call na, okay, ito may meeting tayo, just like your lifestyle is a young professional na meron kang meeting, meron kang on-call ka, ganyan ka, at dahil located ka sa mga provinces na meron mga toll fee, yung mga ganun, sobrang gastos at sobrang hindi ka ganun kabilis pupunta sa isang meeting dahil nga ang access mo, pag may bangko ka, meron kang ihuhulog sa bangko, hindi masyado ganun kadali. Unlike kung nasa condominium ka na nasa within Manila, nasa likod mo lang bangko na, 5 minutes walk lang or 3 minutes. Just like me, accessibility sa gym, 1 minute lang, nasa likod ko na lang gym na. 3 minutes, nasa Mega Mall na ako. 2 minutes, nasa MRT na ako. Palengke, 1 minute. Bangko, 1 minute. Internet shop, lahat ng opportunities, mga call centers, mga pwedeng pag-a-applyan within the vicinity ay sobrang dali. At yun yung advantage kapag nasa Manila ka at kuha ka ng condo. Number 7 is expenses. Advantage naman kapag nasa province ka na house and lot, dahil nga province siya, sobrang mura ang association dues or yung homeowners dues para sa maintenance ng mga basura or maintenance ng inyong homeowners association, sobrang mura lang. Plus yung property tax, dahil nga province siya, pag pumunta ka sa munisipyo ng province kung saan located, pumunta ka doon para magbayad ka ng yearly property tax, sobrang mura lang siya. Unlike naman kung nasa condo ka na ang monthly dues mo ay you have to pay for the dues sa swimming pool, sa elevator, sa common areas, at sa maintenance pa. Diba, meron tayong mga mini-maintain at binabayaran. Sobrang mahal ng condo dues kumpara doon sa homeowners association dues na nasa province. Plus yung property tax, dahil located ka sa city, mas mahal ang property tax or mas mahal ang value or computation ng property tax kapag nasa city ka. Number 8, parking. Ito ang sobrang problema naman kapag young professional ka dahil kapag may kotse ka dito sa Manila, problema naman ang parking. Unlike kung meron kang bahay sa province, meron kang yard or front yard, doon na lang i-park yung sasakyan mo. Kasama na siya sa binayaran mo nung buong house and lot. Unlike dito sa condo, bibili ka pa ng unit mo at magkaroon ka ng titulo para sa unit mo, bibili ka pa ng unit at titulo para doon sa parking. Not unless kung magbabayad ka ng 5,000 a month para sa monthly parking fee mo. So, sobrang disadvantage din yan. Pero as a young professional, kung meron kang kotse and your convenience is your priority, mas preferred mo na lang magrenta ng 5,000 a month kaysa naman mag-araw-araw kang magbabayad ng toll fee pa uwi, drive pa, effort pa. Number 9, pet and plants. Kapag meron kang bahay sa probinsya, sobrang dali na lang magtanim ka ng mga gulay, mga bulaklak sa front at sa backyard mo pwede dahil meron kang lupa. Kung mag-alaga ka ng aso, kahit 10 aso pa yung alagaan mo, pwede dahil nga meron kang sariling lupa at walang mangungunsime dahil nga yung kapitbahay mo may sarili din sila. Wala masyadong pinagbawal kapag house and lot. Pero kapag condo ka naman, meron namang condo na hindi pet friendly or hindi nila inaalaw na magkaroon ka ng pet na alaga inside the unit dahil nakakabula, as in bawal talaga. Luckily, yung condo ko ngayon magbabayad ka lang ng 200 pesos a year, pwede na i-register mo lang yung pet mo doon sa management. Plants naman, hindi po pwede dahil close ito, saan mo ilalagay? Mamamatay yung mga plants mo. Unlike kahit mag-indoor plants ka man, kailangan pa rin ng sunlight niyan kahit papano once a week man lang, di ba? Kung wala ka namang balcony, paano mo bubuhayin yung mga pananim mo? At kung meron ka mong balcony at pag nagdilig-dilig ka dyan, baka pupunta pa yung tubig sa next na balcony doon sa kasunod mong floor, baka magkaroon ka pa ng kaaway. Kaya sobrang challenge talaga ang pet and plants kapag condo ka. Pero as a young professional, hindi mo na kailangan pang mag-pet and plants, di ba? Kasi nga sa sobrang fast pacing ng buhay mo at bahay work ka na lang talaga, hindi mo na maatupag pang magkaroon ng pet saka mag-alaga ng plants mo. So, advantage na rin siya, di ba? Number 10, security. Dahil nga kapag meron kang house and lot na sa lupa siya, may gate siya or something similar, ang magnanakaw sobrang bilis lang talaga niyang akyatin.
mga akyat bahay, sobrang ang bilis pasukin. Paano pag wala ka doon sa bahay mo dahil nasa work ka, like call center ka, panggabi kapag uwi mo, wala na yung TV mo, walang magbabantay dahil nga mas bilis nakawin dahil nga nasa lupa. Pag nalaglag, second floor, carry, hindi na babalian yung magnanakaw. Unlike kung tulad sa akin, pang ilang floor ako, bago makaakyat dito yung magnanakaw, talaga kailangan po muna dumaan sa security guard at pag may kumatok man sa'yo, pwede mong tawagan yung security guard para ipahuli kung ano man yung nanggugulo sa'yo. The security itself is quite rigid pagdating sa condo kaysa doon sa unit owner. That's it for today, guys. Thank you so much sa panonood. Yung comparative analysis ko naman as a young professional kasi nga pwede namang pag mag-asawa ka, very preferred, very advantage talaga kapag meron kang house and lot sa probinsya kapag married ka kasi nga meron kang future na at least pwede kang mag-expand, diba, ng mga ilang anak, magkaroon ng kwarto, yung pwede kang pa-horizontal yung pagpa-expand ng bahay mo or vertical pa-expand mo, pwede kapag nasa probinsya ka. Pero as a young professional comparative analysis, hindi mo naman kailangan pa ng kung meron kang asawa or jowa or ka-live-in, pwede naman kayong mag-double deck na lang sa loob ng unit mo, like pwede mong ipa-customize or sa baba, dalawa kayong mag-asawa. Dahil nga meron na rin naman ako nakikita mga kapitbahay na may anak sila or dalawang anak, tapos dalawa pa sila sa loob ng bahay, siksikan sila, but doesn't matter anymore because the convenience itself and close family ties, diba? Kasama-sama kayo sa isang unit, dalawang anak at saka the one is actually wanting to stay inside a condominium if they are retiring. Like, if you are going to retire after 50 years old, I'd never see myself na nandito pa rin ako sa loob ng condo na to. Pero this is just in line doon sa pangangailangan ko dahil nga nasa loob lang, nasa within Manila lang din ang trabaho ko. So that's why I got this unit. Bakit hindi na lang ako nagkuha ng house and lot sa probinsya or sa Bohol, diba? So, sabi ko nga, kung kahit nasa Bohol man lang, magpatayo man ako doon ng bahay, kung hindi ko man lang din matirha, masisira lang din yung depreciating value niya, hindi ko na pakinabangan. Sino makikinabang after kong pagtanda, ipapaayos ko rin naman. So, kung gusto nyo, kung ang source of income nyo naman is within the Metro Manila, then invest a property within Metro Manila. Pero kung gusto nyo mag-retire after, then invest a property doon sa province na makakuha kayo ng mga fresh air. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking vlog. This has been Jonathan Orbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye! See you in my next vlog.